So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayun, welcome sa mga bagong subscriber natin. So nagdadagdagan tayo ng 50 subscriber sa ngayon. So maraming salamat. So ayun, kung naalala nyo yung last video natin, in-update ko kayo dito sa bagong setup ng ating mga gapi, yung mga galoons natin. At syempre natuwa ako sa response ng mga madlang people natin. So marami yung nanood. At syempre kung napanood mo yung video natin na pag-update natin, so nakita nyo na meron tayong mga gapis na nandito. So dahil halos mag-iisang linggo na rin, nasa 8 days or 9 days na ata. So marami ng dumi sa ilalim. Ayan. So medyo makapal na yung dumi sa ilalim. At syempre halos mag-green water na yung mga galoons natin. So yung gagawin natin ay mag-water change tayo. Kaya sa video na to, tuturuan ko kayo yung tatlong pamamaraan kung paano ako mag-water change ng aking mga gapis. So madali lang i-demo dahil konti lang yung tubig na kailangan. Kaya ma-explain natin ng mabuti. So ayun mga pre, simulan na natin ang video. Samahan nyo ako. Sabay tayong matuto. Let's go! So ayun mga pre, lagi nyong tandaan na yung mga gapis natin ay madaling alagaan, ngunit sensitibo sila sa pabigla-bigla at mabilis na pagbago ng water parameter, lalong-lalo na sa water temperature. So yung ibang mga gapis ay namamatay at nagkakasakit. Kaya sa video na to, isi-share ko sa inyo yung tatlong pamamaraan na alam ko kung paano ko mag-water change. Mapa 20% man yan, 50% man yan, o 80% man yan, wala ang casualty na mangyayari. So ayun, samahan nyo ako. Mag-upisa tayo sa unang pamamaraan. Let's go! So ayun mga pre, gumamit ako dito ng ito, yung hose natin, yung garden hose. So ito yung una nating water change. So dahil madumi siya, so mag-water change tayo dito ng 80%. So let's go! So ayun, baka magtanong kayo, 80%. So grabe. So delikado na yan para sa mga gapis. So huwag kayong mag-alala kasi mamaya ituturo ko sa inyo yung tamang teknik ng pagbabalik ng tubig nito. So gumagamit ako dito mga pre ng fresh water. So hindi stock water yung ginagamit ko dito, direct from the poso. So alam naman natin na yung tubig sa poso ay walang oxygen. So mababa yung oxygen level. Kaya medyo delikado. Pero tingnan natin kung magkakasakit yung gapis natin o magsusurvive sa method na ituturo ko sa inyo. So ayan, walang pilitan mga pre. Ito i-share ko lang yung nalalaman ko. So nasa sa inyo na yan kung susundin nyo o hindi. So basta sa akin effective to at nagawa ko na. So ayan mga pre, siguro tamang-tama na yan. Nasa 80% na yung kinuha natin. So dito naman, kukuha tayo dito ng 50%. So let's go! So ayan, 50% done. Kumuha na tayo, siguro sobra pa. Nasa 60% pa yung nakuha natin. So ito naman, yung gagawin natin mga pre, kukunin lang natin yung dumi sa ilalim. So yun na yun. So yun, samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, tapos na tayong maglinis. So ito, 80%. Ito, nasobrahan, baka 60% na yung nakuha natin. So dito kumuha lang tayo ng mga 30%. So ano yung pinagkaiba ng tatlo na to? So explain ko sa inyo. So ito, yung una nating method, medyo delikado to mga pre. Sa mga hindi pa nakakagawa nito o yung mga tubig nyo ay highly mayroong chlorine content, o di kaya yung tubig nyo ay medyo mababa yung pH level, so wag nyo gagayahin to mga pre kasi delikado to. So ito naman, ito yung pinaka safe na pamamaraan ng pag-water change ko para sa akin dahil malinis siya. Pagkatapos medyo malaki yung volume na nababalik ng tubig, so fresh na fresh talaga yung tubig. So ito,
okay din to. So ito yung mga pamamaraan ng pag-water change sa mga aquarium, 20-30%. Yung problema nga lang, medyo mataas pa yung level ng ammonia nito dahil nga sa dumi na naiwan dito. So medyo okay rin naman, kaso hindi gaano ka-fresh yung tubig nila after top up kumpara dito sa pangalawa. So ayun, anong gagawin ko dito? Dahil delikado nga i-top up to ng bagong tubig dahil napakalaking volume yung nawala. So ito yung gagawin natin. So ayun mga pre, sa pag top up nito, so kailangan mo munang top upan ng kalahati. So kung 25% yung natira, magdadagdag tayo ng another 25% para mangalahati siya. So yun yung gagawin natin una. So let's go. So ayan mga pre, halos nakalahati na natin itong galon na to. So ito naman, yung kumuha tayo dito kanina ng 50%, magta-top up tayo ng 30%. So halos umabot ito sa level na original niya. So 20% na lang yung kulang. So ayan, let's go. So ayan mga pre, nakita nyo. So halos nasa 80% na yung tubig nito. So ito anong gagawin natin? So itatop up na to natin hanggang umabot sa kanyang overflow holes. So yun, let's go. So ayun mga pre, kumuha na rin ako ng 50% sa lahat ng natirang galon gapi tank ko. So anong gagawin natin dito sa dalawa? So yung gagawin natin, hayaan muna natin to ng mga 30 minutes. Pagtapos magta-top up tayo ng 20%. At ito, after 20 minutes ay dadagdagan na natin para mapuno. So another 20 minutes magdadagdag tayo nito. Pero kung may oras kayo, hayaan nyo muna ng mga isang oras para mag-stabilize yung parameter ng tubig at maka-adjust sila. At pagkatapos, dagdag. After ng 1 hour, dagdag. So ayan, ito yung tatlong method na ginagamit ko dito. Depende sa availability ng oras ko. So nasa inyo na yan kung gagayahin nyo o hindi. Basta sa akin, hiyang ako dito sa 50%. So nasanay na yung mga alaga ko sa ganitong pamamaraan. So ayan, magta-top up tayo dito ng mga fresh water natin sa ating mga gallons. So let's go. So ayan mga pre, times up. So magta-top up na naman tayo ulit ng natira nating gapi gallons. Ayan. So top up tayo ulit. So mamaya mga pre, papakita ko sa inyo yung resulta, yung pinagkaiba ng ganitong pag-water change sa 50% tsaka sa 20% na pagkuha, para naman may idea kayo kung ano yung posibleng resulta kapag ganitong method yung susundin nyo. So ayan, hanggang dito lang muna yung top up natin. So baka mas stress na naman yung alaga natin. At syempre dito, magta-top up tayo. Pupunuin na natin to. So ayan mga pre, medyo mainit na. So tingnan nyo yung pinagkaiba ng pinagkunan natin ng 20%
50%. Ayan. O, diba? Malayo. So, mas malinis yung galon na to kumpara dito. Pero kung sa safety naman ng isda natin yung pag-uusapan, lamang to. So, ito, kahit isang linggo, hindi ka mag-water change, okay lang. So, ito mga 30 days for... What? 30 days. Oh! So, ito, mga 3 days or 4 days. So, mag-water change ka ulit. Kasi para ma-prevent natin yung biglang pag-spike ng ammonia. So ayun mga pre, sana ay may natutunan kayo sa lahat ng tinuro natin. So simpleng pamamaraan lang ito, pero pag nagkamali ka, posibleng kamatay ng inyong mga alaga. So disclaimer sa mga nanonood, lahat ng tinuturo ko ay experience ko lang at naranasan ko lang. So sa mga eksperto na nagagapi dyan, so pwede kayo mag-share ng inyong mga ideya, mag-comment down below lang para at least malaman ko naman kung hanggang saan naabot yung video ko. At syempre, ma-shoutout kayo sa next ko na video. So ayun mga pre, hanggang sa muling video. Maraming salamat sa pagsama. God bless us all and bye-bye.